Maraming kwento ang nagsisimula sa saya, pero madalas nauuwi rin sa sakit. May mga babaeng naniniwala na sila na ang pipiliin hanggang dulo, subalit nauuwi rin sa hiwalayan. Pero hindi lahat ng iniwan napapariwara, at hindi lahat ng sinaktan ay habang buhay ng lugmok. Ito ang kwento ng isang babaeng halos mabasag ang puso, pero natutong buuin muli ang sarili. Ito ang kwento ni Rachel, ang babaeng hindi yumaman sa swerte, kundi sa sabaw. Si Rachel ay dating OFW. Isang ina, isang asawa na kalaunan ay pinagpalit sa iba. Tahimik siyang babae, malambing kung ngumiti. Pero malalim ang mata dahil may mga gabing hindi siya nakakatulog sa pag-aalala. Para sa iba, ordinaryo lang siya, pero sa loob niya, may bagyong matagal nang pilit gustong kumawala. 6 na taon siyang nagtrabaho sa Kuwait bilang kitchen staff. Hindi glamorous, hindi malaki ang sahod, pero sapat para mabuhay ang mag-ama niya sa Pilipinas. Araw-araw, nasa kusina siya. Init, puyat, pawis. Madalas, pagod siya, pero iniisip niya, para to sa aking pamilya. Ang asawa niya ay si Marco. Noon, napaka-sweet. Madalas mag-update. Laging excited sa video call. Pero habang tumatagal, nagbago siya. Mas maikli ang mga reply. Mas maraming busy days. Mas maraming mamaya na lang. At may mga araw na halos hindi na sila nag-uusap. Hanggang isang gabi, nag-message ang isang kamag-anak niya sa kanya. Nakita daw niya si Marco na may kasamang ibang babae at buntis na. Gumuho bigla ang mundo ni Rachel. Malayo pa naman siya sa Pinas. Wala siyang magawa kung hindi umiyak na lang. Wala siyang malapitan at mapagsabihan ng nararamdaman. Nang nagkapandemya, nawalan siya ng trabaho at napilitang umuwi na lang ng Pinas. Pagdating sa airport, walang Marco. Walang yakap, walang welcome home. Ang sumalubong lang sa kanya ay tahimik na hangin at ang masakit na katotohanan na iniwan na talaga siya ng asawa niya. Sa loob ng ilang linggo, hindi halos kumikilos si Rachel. Naiisip niya, nawalan na nga siya ng asawa, nauubos na din ang ipon niya, may anak pa siyang umaasa sa kanya, at may puso pa siyang durug na. Isang gabi, habang nakaupo sa kusina, umiiyak habang nakapatay ang ilaw, naalala niya ang trabaho niya sa Kuwait. Hindi man siya chef doon, pero siya ang gumagawa ng broth sa kusina nila. Healing broth, comfort soup, yung sabaw na pampagaan ng pakiramdam ng mga customer. At doon pumasok ang isang maliit na boses sa isip niya. Kung nakakapagpagaan nito ng loob ng iba, baka kaya rin akong buuin nitong muli. Sa natitirang 1,000 piso, bumili siya ng buto, gulay at rekado. Pinakuluan niya ng dahan-dahan, inayos at tinimplahan. Habang nagluluto siya, tumulo ang luha niya. Pero hindi dahil sa sakit, dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng lakas at pag-asa. Bukasan, nag-post siya sa Facebook, healing sabaw, for sale. Pero buong araw, scene lang, walang PM, walang order, at walang kahit ano. Muli siyang nakaramdam ng pagkalunod. Hanggang may isang nanay ang nag-message sa kanya. May sakit daw ang anak niya, at gusto nilang bumili at subukan ang sabaw niya. At kinabukasan, muling nag-message sa kanya si nanay, at ang sabi, "Ate Rachel, hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ng anak ko. O-order pa po ulit kami." At doon, sa isang simpleng feedback, nabuhayan siya ng loob para muling magpatuloy. Naging una, pangalawa, pangatlo,
Hanggang sa gabi-gabi may nag-o-order. Sabaw para sa bagong panganak, sabaw para sa mga senior, sabaw para sa mga pagod sa trabaho, sabaw para sa mga may lagnat, sabaw para sa mga iniwan din katulad niya. 5 buwan ang lumipas, kumikita na siya ng 40 to 55,000 pesos kada buwan. Nakabili siya ng mga kaldero at nakapagpatayo ng maliit na stall. Tinawag niya itong sabaw ni Rachel, gawa sa puso, hindi sa rekado. Lumakas ang negosyo at kasabay noon ang muling paglakas at pag-unlad ng buhay niya. Hindi na siya yung babaeng umiiyak at nagmumukmuk na lang sa dilim. Hindi na siya yung babaeng naghahabol sa lalaki. Hindi na rin siya yung babaeng takot maiwanan. Ngayon, siya yung babaeng kayang buhayin ang anak niya. Yung babaeng kayang tumayo mag-isa. Yung babaeng kahit iniwan, hindi nagpaalipin sa sakit at kalungkutan. Si Rachel, ang babaeng ginawang puhunan ang pagdurusa. Ang kwento ni Rachel ay paalala sa lahat na ang sinaktan ay hindi laging talunan. Ang durog na puso pwedeng maging ginto at ang babaeng bumabangon nagiging inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-like, i-share at mag-subscribe sa Kwento at Pera, kung saan bawat kwento ay may inspirasyon at bawat inspirasyon ay pwedeng maging puhunan para sa mas magandang kinabukasan.